Marshall Peak, Kabanata 5049. Ano ang gagawin mo? Marami sa mga sealed world sa Black Ink Battlefield ay pinagsama-sama dahil nagmula ang mga ito sa miniature universe na naiwan ng Human Masters pagkatapos ng kanilang pagkamatay noong sinaunang panahon. Kung mas maraming tao ang pumanaw sa anumang partikular na larangan ng digmaan, mas maraming mga sealed world ang may iwan. Sa lugar na ito nang walang laman, ang mga mula sa Blue Sky Pass ay nakadiscover ng sealed world 1,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na sila ay nag-isip na mayroong higit pang mga nakatagong sealed world sa paligid ng lugar na ito, maaari lamang silang sumuko dahil wala silang paraan upang mahanap at buksan ang mga portal sa kanila. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay isang master sa Dao of Space, kaya siya ang pinakamahusay na tao upang mahanap ang mga sealed world na ito at buksan ang mga portal. Habang lumalaganap ang ripple ng Space Principles, nahayag ang mga bakas ng sealed worlds. Hanggat maaari niyang mahanap ang mga bakas na ito, hindi magiging mahirap para sa kanya na buksan ang mga portal. Pagkatapos ng inspection, natagpuan niya ang 3 sealed worlds sa radius na ilang daang kilometro. Ang bilang ay hindi nakakagulat, ngunit ito ay sapat na kahanga-hanga. Palagi silang makakahanap ng ilang magagandang bagay sa mga sealed world na ito. Halimbawa, ang clone ng World Tree ay natagpuan sa isang sealed world. Ito ang pinakamalaking reward na nakuha ng mga sundalo mula sa Blue Sky Pass sa ngayon pagkatapos ng mga taon ng paggalugad sa sealed worlds. Pagkaraan ng ilang sandali, pilit na binuksan ni Yang Kai ang unang portal, kung saan ang aura ng isang sealed world ay naramdamang umaalingaw mula rito. Pagkatapos ay lumapit si Dawn ng Light at huminto sa harap ng portal. Iniutos ni Yang Kai, "Kayong lahat, mag-ingat kayo rito. Titingnan ko ang loob." Nang matapos ang kanyang mga salita, diretso siyang bumulusok sa portal. Wala nang panahon si Fang Ying para pigilan siya. Sa kabutihang palad, walang panganib sa sealed world. Makalipas ang 100 hininga, bumalik si Yang Kai at sinenyasan ang mga miyembro ng Dawn Squad. "Pumasok kayo." Nagtanong si Fang Ying. "Dapat ba nating hayaan ang ilang tao na manatili sa labas?" Kahit na ang Black Ink Clan ay nagpapahinga at nagpapagaling, walang makakatiyak na ang ilan sa kanila ay hindi darating. Sa pamamagitan ng pagpayag sa ilang tao na manatili sa labas, maaari nilang subaybayan ang kanilang paligid baka sila ay tambangan. Umiling si Yang Kai. "Hindi na kailangan iyon. Konti lang tayo, kaya dapat magkadikit tayo." Dahil sinabi niya iyon, natural na hindi magkakaroon ng anumang pagtutol si Fang Ying. Nagsimulang lumabas ang mga figure sa Dawn ng Light at nawala sa portal. Pagkatapos nilang lahat ay makapasok sa sealed world, inilagay ni Yang Kai ang Dawn ng Light sa loob ng kanyang miniature universe at humakbang sa sealed world. Kasunod nito, gumamit siya ng isang simpleng trick para pagtakpan ang portal. Mayroong 36 na tao ang Dawn Squad sa kabuuan, lahat sila ay nasa o higit pa sa 5th grade Heaven Opening Realm. Sa kanila, mayroong 6 na 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa makatuwid, hindi sila magtatagal upang tuklasin ang isang sealed world, kahit na ang pagpili ng mga halamang gamot ay medyo matagal. Ganap nilang ginalugad ang sealed world sa loob ng kalahating buwan, at lahat ng mahahalagang bagay ay nakolekta. Sa pangunguna ni Yang Kai, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay umalis sa lugar na ito at tumungo sa susunod na sealed world. Pagkalipas ng 2 buwan, ganap na na-explore ang lahat ng 3 sealed world sa lugar na ito. Nakakuha sila ng maraming pambihirang halamang gamot at napakaraming profound yin spirit fruits, kaya masasabing isa itong mabungang paglalakbay. Ang mga miyembro ng Dawn Squad ay tuwang-tuwa, na iniisip na ang gawaing ito ay madali at kapaki-pakinabang. Tiyak, gustong-gusto nilang mabigyan pa ng mga gawaing ito. Sa sinabi nito, batid nila na dahil kay Yang Kai naging madali ang gawaing ito. Kung hindi dahil sa katotohanang mahahanap niya ang mga portal na iyon, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay hindi maaaring mangolekta ng anumang spirit herbs. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang Dawn ng Light mula sa kanyang miniature universe. Pagkatapos nilang sumakay sa barko, pinapilot ni Fang Ying ang barko patungo sa susunod nilang destinasyon. Sa 2 taon na sumunod, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay patuloy na nag-navigate sa kawalan. Sa tuwing darating sila sa isang bagong lugar, manipulahin ni Yang Kai ang Space Principles upang mahanap ang mga nakatagong portal. Lagi silang gagantimpalaan ng malaki para sa kanilang pagsusumikap. Sa paglipas ng mga taon, ang mga sundalo mula sa Blue Sky Pass ay nakahanap ng maraming sealed worlds sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng Dawn Squad, gusto lang ni Zhongli ang nagalugarin ni Yang Kai ang mga lugar sa loob ng 10 araw na paglalakbay mula sa Blue Sky Pass. Hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon para sa mga lugar na mas malayo.
Sa makatuwid, tumagal lamang ng 2 taon sina Yang Kai at Dawn Squad para mapuntahan ang lahat ng lugar na kailangan nilang tuklasin. Naging mapayapa sa panahong ito dahil wala silang nakitang Black Ink Clansmen. Bumalik ang mga miyembro ng Dawn Squad sa Blue Sky Pass sakay ng Dawning Light. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kani-kanilang pwesto para makapagpahinga. Samantala, dinala ni Yang Kai at Feng Ying ang ani sa Merit Hall para makuha ang kanilang military merit. Bago sila dumating, isang figure ang bumaba mula sa langit at kinuyam ang kanyang kamao. Gusto kang makita ng Army Commander, Brother Yang. Agad na nakilala ni Yang Kai na ang taong iyon ay adjutant ni Zhong Liang, kaya ngumiti siya nang walang magawa. Ang Army Commander ay mabilis na kumuha ng pinakabagong impormasyon. Kababalik lang ng mga miyembro ng Dawn Squad sa Blue Sky Pass, ngunit alam na ni Zhong Liang at sinabihan ng isang tao na ipatawag siya. Talagang mabilis iyon. Sinabi ni Yang Kai kay Feng Ying na mag-isa na magtungo sa Merit Hall. Natural na hindi siya tatutol dito. Pagkaalis niya, tinitigan ni Yang Kai ang adjutant at sinabing, "Pakiusap, senior brother." Sa ganitong paraan, magalang na sagot ng adjutant, pagkatapos ay pinamunuan siya. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Army Headquarters ng Western Army. Si Yang Kai ay bumisita sa lugar na ito ng higit sa isang beses, kaya pamilyar siya sa lugar. Gayunpaman, hindi hiniling ni Zhong Liang kay Yang Kai na makita siya sa kanyang opisina. Sa pangunguna ng adjutant, hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malawak na bulwagan sa pinakamalalim na bahagi ng headquarters. Huminto ang adjutant sa kanyang paglalakad. Nasa loob ang Army Commander, Kuya Yang. Maraming salamat. Tumanggo si Yang Kai at nag-shuffle pasulong. Sa parehan oras, nagtataka siya kung bakit gustong makita siya ni Zhong Liang sa ganoong lugar. Nagkaroon ng paghihigpit sa paligid ng bulwagan. Pinitik ni Yang Kai ang paghihigpit at ipinakita ang isang portal, pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Ito ay maliwanag at maluwang sa loob ng bulwagan at isang taong nakatayo doon na ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Siya ay walang iba kundi si Zhong Liang. Isang malaking bagay ang nasa harapan niya. Nakatayo sa harap ng bagay na ito, tumangala si Zhong Liang sa kalagayang nataranta. Lumapit si Yang Kai at sumaludo sa kanya. Lumingon si Zhong Liang upang tumingin sa kanya at tumanggo. "Mabunga ba ang paglalakbay?" Sumagot si Yang Kai. "Ito ay, nakakita kami ng higit sa 30 profound yin spirit fruits." Tumanggo si Zhong Liang. Gamit ang mga spirit fruit na ito, 30 sundalo mula sa Blue Sky Pass ang maibabalik ang kanilang buong lakas. "Maganda ang ginawa mo," sumagot si Yang Kai. "Responsibilidad ko lang na buksan ang mga portal. Wala naman talaga akong ibang ginawa. May kailangan ka bang sabihin sa akin, Senior?" Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Zhong Liang. "Tingnan mo ang bagay na ito." Itinuro niya ang napakalaking bagay na nasa harapan niya. Napansin na ito ni Yang Kai sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Akala niya noong una ay nakatingin lang si Zhong Liang sa isang bagay na naiwan ng ilang senior. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang mas komplikado ito kaysa doon. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang divine sense at sinuri ito ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot si Yang Kai at nagtanong, "Warship ba ito?" Ang malaking mobile palace artifact sa harap ng kanyang mga mata ay tila hindi isang simpleng artifact na uri ng paglipad. Sa halip, ito ay medyo kahawig ng isang warship. Marami na rin siyang nahanap na array sa artifact na makikita lamang sa isang warship. "Oo, ito ay isang warship." Tumanggo si Zhong Liang. Si Yang Kai ay bumaril sa hangin at maingat na siniyasat ang barko. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa at umiling. Grabe ang warship na ito. Marami sa mga array ay may sira. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan. Kung ang arrays ay madalas na isinaaktibo, sila ay mawawasak sa kanilang sarili. Sa oras na iyon, hindi lamang ang warship ang hindi na kayang ipagtanggol ang sarili, ngunit maging ang mga tao sa barko ay kailangang mag-ingat na masugatan sa mga pagsabog ng mga array na ito. Sino ang gumawa nito? Kahit na si Yang Kai ay hindi isang dalubhasa sa daw ng artifact refining, alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol dito. Kung hindi niya magagawa ang Void Yin Yang Mirrors. Gayunpaman, hindi siya kailanman gumugol ng anumang oras sa sinasadyang pagpapabuti ng kanyang Dao of Artifact Refining. Sa kabila ng pagiging baguhan, nakita pa rin ni Yang Kai ang mga depekto sa warship na ito sa unang tingin. Hindi masasabing hindi marunong ang artifact refiner na gumawa ng bagay na ito, kaya lang hindi siya sapat na sanay na gumawa ng warship. At saka, ang bagay na ito ay masyadong malaki.
Ito ay hindi angkop para sa mga tao na gumana. Walang emosyong tanong ni Zhong Liang. Sa tingin mo, kanino ba angkop ang barkong ito kung hindi para sa tao? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Dahil sa laki ng isang karaniwang Black Ink clansman, magiging perpekto para sa kanila na piloto ang bagay na ito. May malamig na ekspresyon sa mukha ni Zhong Liang. Nawala ang ngiti ni Yang Kai nang maramdaman niya ang lamig mula sa loob. Nakakunot ang noo niyang tanong. Senior, saan mo nakuha ang bagay na ito? Sumagot si Zhong Liang. Nakuha ito ng iyong martial uncle Ding mula sa larangan ng digmaan. Nang marinig iyon, nabigla si Yang Kai. Napino ba ito ng Black Ink clan? Oo, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot kay Yang Kai habang nagpapakita siya ng madilim na ekspresyon. Sinabi sa akin na ang Black Ink clan ay hindi maaaring pinuhin ang mga warship. Ano ang nangyayari? Pagkatapos ng isang buntong hininga, ipinaliwanag ni Zhong Liang. Kami ay lumalaban sa Black Ink clan sa loob ng hindi mabilang na taon. Habang ang mga tao ay patuloy na naninibago, ang Black Ink clan ay natural na hindi mananatiling stagnant. Marahil ang isa sa mga Black Ink disciples sa kanilang panig ay nag-aaral kung paano pinuhin ang isang warship, at nagkataon na siya ay likas na matalino sa artifact refining. Ganyan nangyari ang bagay na ito. Naramdaman ni Yang Kai ang paglubog ng kanyang puso. Kung ganoon, kapag ang taong iyon ay nasanay sa sining ng pagpino ng mga warship, ang pinakamalaking kalamangan natin ay mawawala ng tuluyan. Tumango si Zhong Liang. Iyan ang inaalala namin. Gayunpaman, bakit hindi natin natuklasan na ang Black Ink clan ay gumagamit ng mga warship noong tayo ay nakikipaglaban sa kanila noon? Ang bagay na ito ay hindi nagmula sa Blue Sky Pass, ito ay natagpuan sa Yinyang Pass. Yinyang Pass. Bumantong hininga si Yang Kai nang malaman na ang barko ay natagpuan sa larangan ng digmaan na pinangangasiwaan ng mga mula sa Yinyang Pass. Matapos itong pag-isipan, tinanong niya. Kailan nakuha ni Marshal Uncle Ding ang bagay na ito? Kalahating taon na ang nakalipas. Sagot ni Zhong Liang, pagkatapos ay idinagdag. Kailan lamang ang nakalipas na natagpuan ng mga mula sa Yinyang Pass ang warship na ito, humigit kumulang 2 taon na ang nakalipas. 2 taon na ang nakararaan. Napaisip si Yang Kai. Kung ganoon, ang Black Ink clan sa Yinyang Pass ay nakabuo lamang nitong warship kamakailan. Dahil hindi pa ito na perpekto, hindi pa ito malawak na pinagtibay ng Black Ink clan sa ibang mga war zone. Hindi nakapagtataka na hindi natin ito nakita sa Blue Sky Pass. Tumango si Zhong Liang. Hindi pa ito malawak na pinagtibay, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito balang araw. Kapag ang taong iyon ay nakapagtayo ng isang gumaganang warship, ang Black Ink clan ay magkakaroon ng mga naturang warship. Ito ay magiging isang sakuna para sa human race. Nakaisip na ba ng diskarte ang mga mula sa Yinyang Pass para mahawakan ang sitwasyong ito? Tinitigan siya ni Zhong Liang. Kung ikaw ang namumuno, paano mo haharapin ang sitwasyong ito? Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sumagot si Yang Kai sa malungkot na boses. Kailangan nating tapusin ang krisis sa simula sa pamamagitan ng paghahanap sa Black Ink disciple na gumawa ng warship na ito. Kung maaari, ibabalik namin sila. Gayunpaman, kung hindi natin makakamit iyon, kailangan nating patayin sila. Marshal Pick, Kabanata 5050. Kailangan kong maghanda. Nang marinig iyon, tumango si Zhong Liang. Kapareho mo ang damdamin ng mga mula sa Yinyang Pass. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit nagtungo ang iyong Marshal Uncle Ding sa Yinyang Pass kung saan nakuha niya itong warship mula sa Black Ink clan. Ano ang kinalabasan ng misyon? Kinakabahang tanong ni Yang Kai. Umiling si Zhong Liang na may malungkot na ekspresyon. Nagtrabaho siya sa isa pang 8th grade army commander mula sa Yinyang Pass, ngunit nagawa lang nilang patayin ang ilang Black Ink clansmen at agawin ang warship na ito. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang taong gumawa nito. May tame-time na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya. Upang mahanap ang pagkakakilanlan ng Black Ink disciple na iyon, kailangan nating pumasok sa teritoryo ng Black Ink clan at pagkatapos ay laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Ang parehong martial uncles ay inalerto lamang ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggawa ng eksena doon. Napabuntong hininga si Zhong Liang. Tiyak na pahalagahan ng Black Ink clan itong Black Ink disciple na maaaring gumawa ng mga warship. Ang kanilang pagkakakilanlan ay dapat na isang pangunahing lihim sa loob ng Black Ink clan, kaya malamang na hindi alam ng karaniwang Black Ink clansman kung sino sila. Napakahirap hanapin ang Black Ink disciple nang hindi inaalerto ang mga kalaban. Mayroon bang sino mang maaaring gumawa ng gawaing ito? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata.
Nang mapagtanto ang intensyon ni Zongliang, natawa siya. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako sinabihan na pumunta rito, Senior? Pagkatapos pag-isipan ito saglit, sinabi niya. Maaari akong magpanggap bilang isang Black Ink disciple at makalusot sa hinterland ng Black Ink clan sa Yinyang Pass. Hanggat ako ay sapat na maingat, baka mahanap ko yung taong yun. Dahil nakita na ang kanyang mga intensyon, nagpa siya si Zongliang na ihinto ang paghampas sa paligid ng bush at nagpakawala lang ng buntong hininga. Noong una ay ayaw kitang kalagkarin dito. Gayunpaman, dahil nabigo ang iyong martial uncle Ding sa kanyang pagtatangka, wala na tayong ibang pagpipilian. Walang nagmamadali. Maaari kang matulog dito at gumawa ng desisyon sa ibang pagkakataon. Umiling si Yang Kai. Nagawa na ng Black Ink disciple na iyon ang bagay na ito 2 taon na ang nakakaraan. Habang tumatagal ang usaping ito, mas malamang na maperpekto niya ang kanyang gawain. Sa panahong iyon, huli na ang lahat para mahanap siya. Walang dapat isaalang-alang. Gagawin ko ang gawaing ito. Sinabi ni Zongliang na may seryosong ekspresyon. Ito ay magiging isang mapanganib na misyon, at kung hindi ka mag-iingat, mawawalan ka ng buhay. Sumagot si Yang Kai. Senior, nakalimutan mo na ba na nagpanggap akong Black Ink disciple at gumugol ng 2 taon sa Black Ink clan bago ako dumating sa Blue Sky Pass? Walang mas karanasan kaysa sa akin pagdating sa pagpapanggap bilang isang Black Ink disciple. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya. Kahit na mabaygo ako sa aking pagtatangka, o kung anumang hindi inaasahang mangyari, maaari pa rin akong umasa sa Space Principles upang makatakas. Kahit na mangyari ang pinakamasamang sitwasyon kung saan ako mawawalan ng buhay, ayos pa rin ito. Ngayong matagumpay na na-develop ang Purifying Black Ink Pills, ang mga tao ay may paraan para harapin ang Black Ink Strength maliban sa Purifying Light. Kung isasaalang-alang ang lahat ng iyon, ako ang pinakamahusay na tao para sa trabahong ito. Sa puntong ito, kinuyam niya ang kanyang kamao at same time na sinabi. Senior, handa akong magtungo sa Yinyang Pass para mangalap ng higit pang impormasyon. Payagan mo akong gawin iyon. May salungat na ekspresyon sa mukha ni Zongliang. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, bumuntong hininga siya. Pasensya na sa paglalagay sa iyo sa ganitong problema. Umiling si Yang Kai. Mula noong unang panahon, hindi mabilang na human masters ang pumunta sa Black Ink battlefield upang pigilan ang kalaban at tiyakin ang kaligtasan ng 3,000 mundo. Sa bawat laban, lahat sila ay nagsisikap na patayin ang kalaban kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanilang buhay. Tungkulin kong gumawa ng isang bagay para sa human race, kaya talagang gagawin ko ang aking makakaya. Sa unang araw na dumating siya sa Black Ink battlefield, natutunan ni Yang Kai ang isang mahalagang aral mula kay Meng Qi, na nag-alay ng kanyang buhay upang panatilihing lihim ang pagkakaroon ng Void Corridor. Ito ay dahil nag-aalala siya na siya ay mapinsala muli ng Black Ink Strength at ibunyag ang pagkakaroon ng Void Corridor. Sa lahat ng nakaraang labanan, hindi mabilang na mga tao ang nagbuwis ng kanilang buhay upang itaboy ang Black Ink clan. Pareho silang marangal ni Meng Qi. Ang katotohanan na ang Black Ink clan ay malapit na sa pagbuo ng fully functional warships ay may malalayong implikasyon. Kung ang Black Ink disciple ay nagtagumpay sa artifact refining ng mga warship, ito ay nangangahulugan na ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng mga tao sa mga nakaraang taon ay magiging walang kabuluhan. Sa panahong iyon, ang buong 3,000 mundo ay nasa panganib na masira. Walang sino man ang handang makita ang gayong krisis na nagaganap. Dahil dumating si Yang Kai sa Black Ink battlefield, bahagi rin siya ng human army. Hindi niya akalain na may iba pang bagay na mas bagay kaysa sa kanya para makalusot sa teritoryo ng mga kalaban at mangalap ng impormasyon. Senior, may isa pang bagay na gusto kong malaman. Mataimtim na sabi ni Yang Kai. Sige lang. Naisip ba ng mga mula sa Yinyang Pass kung gaano katagal bago ang Black Ink clan na matagumpay na makabuo ng mga warship? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Zongliang. Ang mga mula sa Yinyang Pass ay may haka-haka. Ang mga warship na ginawa ng Black Ink clan sa ngayon ay hindi talaga kapaki-pakinabang, marahil ay mga prototype lamang na ginamit upang subukan ang iba't ibang mga function. Tinatayang aabutin sila ng mga 100 taon para maperpekto ang bagay na ito. Kung magiging maayos ang lahat, marahil ay makakamit nila ito sa loob ng 50 taon, kahit na maaaring kailanganin din nila ng higit sa 100 taon. Kung tutusin, ang bilis ng pag-unlad ng Black Ink disciple sa kanilang Dao of Artifact Refining ay susi, at dahil sa kanilang kasalukuyang kahusayan, hindi magiging madali para sa kanila na mapabuti pa. Para maging ligtas kung gayon, ipagpalagay natin na magagawa nila ito sa loob ng 50 taon. Napabuntong hininga si Yang Kai. Mayroon pa tayong magagawa tungkol dito sa ganoong katagal.
Senior, bago ko isagawa ang gawaing ito, may hiling ako. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Hindi kita tatanggihan hanggat may maitutulong ako. Gusto kong mag-aral ng artifact refining. Saglit na nagulat si Zongliang, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Kailangan kong maghanda upang makamit ang aming layunin. Higit pa rito, kailangan kong matuto ng higit pa tungkol sa artifact refining para maging mas madali para sa akin na mangalap ng impormasyon anuman ang mangyari. Paulit-ulit na tumanggo si Zongliang. Ikaw talaga ay isang matalinong binata. Hindi sumagi sa isipan ng matatandang tulad namin na lapitan ang isyu mula sa anggulong iyon. Maaari mong ituloy iyon. Makalipas ang isang oras, dumating si Yang Kai sa refining hall dala ang token na ibinigay sa kanya ni Zongliang. Natagpuan niya si Dong Guo Anping, na namumuno sa isang pangkat ng mga tao upang pinuhin ang isang warship. Ang dalawa sa kanila ay maaaring ituring na magkaibigan. Sina Yang Kai, Dong Guo Anping, Fan Zon, at ilang iba pa ang nagtulungan sa paggawa ng unang purifying Black Ink battleship. Sa makatuwid, hindi nila kailangang maging sobrang magalang sa isa't isa. Nang malaman ang layunin ng pagbisita ng binata, naramdaman ni Dong Guo Anping na bahagyang kumunat ang kanyang noo habang nagtanong. Gusto mong matuto ng artifact refining? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pakiusap, tulungan mo ako dito, Senior Dong Guo. Sinuri siya ni Dong Guo Anping na may naguguluhang ekspresyon. Bakit gusto mong matuto ng artifact refining ng biglaan? Sumagot si Yang Kai. Masyadong mabilis akong umunlad, kaya kailangan kong magpahinga mula sa paglilinang sa pag-iisa. Sinabi ko kay Marshal Uncle Zong ang tungkol dito, at iminungkahi niyang pumunta ako dito para mag-aral ng artifact refining. Sinabi niya na ang daw ng artifact refining ay maaaring makatulong sa akin. Hindi napigilan ni Dong Guo Anping na matawa. Ano ang kinalaman ng daw of artifact refining sa iyong cultivation? At saka, nabalitaan ko na bihasa ka sa alchemy daw. Kung may mali sa cultivation mo, bakit dito ka pumunta sa halip na pilhol? Magalang na sumagot si Yang Kai. Ito ay utos ni Marshal Uncle Zong. Hindi ko talaga alam ang dahilan sa likod nito. Ito ay isang lihim na ang Black Ink Clan ay nagawang pinuhin ang mga warship. Maliban sa Army Commanders at Old Ancestor, walang ibang tao sa Blue Sky Pass ang nakaalam sa katotohanan ito, baka maapektuhan ang moral. Dahil hindi ipinaalam ni Zongliang kay Dong Guo Anping ang tungkol dito, at natural na wala si Yang Kai sa anumang lugar para ibunyag ang sikretong ito. Kaya naman gumawa na lang siya ng dahilan sa pagsasabing utos iyon ni Zongliang. Kung ganoon, walang magagawa si Dong Guo Anping tungkol dito. Ibinalik niya ang token kay Yang Kai at nagtanong. Natuto ka na ba noon ng artifact refining? May alam ako tungkol dito. Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Sumimangot si Dong Guo Anping at sinenyasan siya. Sumama ka sa akin. Hindi nagtagal, dinala niya si Yang Kai sa isang artifact refining room at itinuro ang ilang materyales na nakasalansan sa isang magulong pile. Gumawa ka lang ng kahit anong gusto mo. Susuriin ko ito. Matapos tingnan ang mga materyales, sinimulan ni Yang Kai ang paggawa nito. Isang pasyenteng si Dong Guo Anping ang nanatili sa gilid at pinagmamasdan siya. Pagkalipas ng ilang araw, ipinanganak ang isang tibak na parang salamin. Ang talom ay kumikinang ng maliwanag at lumitaw na hindi pangkaraniwang. Gayunpaman, hindi napigilan ni Dong Guo Anping na imulat ang kanyang mga mata. Bilang isang artifact refining grandmaster, nakikita niya na maliban sa pagiging maganda, ang espadang ito ay halos walang silbi. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang mga materyales na ginamit ay matatag, ang espada ay hindi makayanan ang pag-atake ng isang Origin King. Pagkatapos ng ilang araw ng pagmamasid, nalaman ni Dong Guo Anping na alam nga ni Yang Kai ang isa o dalawang bagay tungkol sa Tao of Artifact Refining, ngunit hindi niya ito pinag-aralan sa sistematikong paraan. Kahit na ang ilan sa kanyang mga ideya ay malikhain, ang paraan ng pagpino niya ng mga artifact ay sobrang simplistic. Ang daw ng artifact refining ay kasing dami ng sining na ito ay isang craft. Ang sesyon ng artifact refining ni Yang Kai ay masasabing hindi kasiya siya sa mata ng isang grandmaster tulad ni Dong Guo Anping. Bigyan mo ako ng sandali. Sabi ni Dong Guo Anping, pagkatapos ay i-activate ang kanyang divine sense para makipag-usap sa isang tao. Ilang sandali pa, nagmamadaling dumating ang isang binata at ikinuyom ang kanyang kamao. Hanord Master. Tumanggo si Dong Guo Anping at itinuro si Yang Kai. Ito ang junior brother mo, Yang Kai. Naikuyom muli ng taong iyon ang kanyang mga kamao. Junior brother Yang. Pagkatapos ay ipinakilala ni Dong Guo Anping ang binata kay Yang Kai.
Siya ang aking sixth disciple, Chai Hao. Pagbati, Senior Brother Chai. Binati siya ni Yang Kai. Sinabi ni Dongguo Anping. Chai Hao, ang iyong junior brother na si Yang ay gustong matuto ng artifact refining, kaya kailangan mo siyang bigyan ng gabay mula ngayon. Nagulat si Chai Hao nang marinig iyon. Junior brother Yang, gusto mong mag-aral ng artifact refining? Oo, tumanggo si Yang Kai. Nakangiting sumagot si Chai Hao. Dahil interesado ka sa Dao of Artifact Refining, tiyak na ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Maraming salamat, Senior Brother. Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang pasasalamat. Umubo si Dongguo Anping. Yang Kai, matututunan mo na ang artifact refining mula kay Chai Hao mula ngayon. Tanungin mo lang siya kung may hindi ka maintindihan. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako ngayon. Nang matapos ang kanyang mga salita, nagmamadali siyang umalis sa lugar. Nakita siya ni Yang Kai at Chai Hao na magkasama. Pagkaalis niya, sinabi ni Chai Hao. Junior brother, dahil mag-aaral ka ng artifact refining, kailangan kong malaman kung gaano ka kagaling sa artifact refining. Gusto mo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, iniabot ni Yang Kai ang isang espada sa kanya. Ano ito? Naguguluhan si Chai Hao. Sumagot si Yang Kai. Sinabi sa akin ni Senior Dongguo na gumawa ng isang bagay, at ito ang resulta ng aking trabaho. Nakikita ko, kinuha ni Chai Hao ang espada at sinuri ito. Hindi nagtagal, nagsimulang kumunot ang kanyang mukha nang sa wakas ay napagtanto niya kung bakit nagmamadaling umalis ang kanyang Hanord Master. Noong una ay naisip niya na si Yang Kai ay bihasa na sa Dao ng artifact refining. Kung hindi siya direktang humingi ng gabay mula sa isang Grandmaster mula sa Divine Cauldron Heaven. Matapos tingnan ang espadang ito, napagtanto niya na si Yang Kai ay hindi man lang maituturing na baguhan pagdating sa Dao of Artifact Refining. Walang alinlangan na si Yang Kai ay hindi katugma kay Dongguo Anping sa bagay na ito, ngunit kahit isang random na disipulo mula sa Divine Cauldron Heaven ay madaling mapaluhod sa kanya. Ngayong ipinagkatiwala ng kanyang Hanord Master si Yang Kai sa kanya, nangangahulugan ito na kailangan niyang ituro sa kanya ang lahat mula sa simula. Biglang naramdaman ni Chai Hao ang isang malaking presyon sa kanyang mga balikat, iniisip na ito ay magiging isang mahirap na gawain. Martial Peak, Kabanata 5051. Yin Yang Pass, si Chai Hao ay isang matiyagang guro. Dahil alam niyang si Yang Kai ay isang baguhan lamang sa artifact refining, nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte ng naaayon at ituro sa kanya ang lahat mula sa simula. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay isang seryosong nag-aaral. Ang isa ay masipag mag-aral habang ang isa naman ay may sensinang nagtuturo, kaya sila ay nagkakasundo. Maging ang Martial Dao o Alchemic Dao, si Yang Kai ay nagpakita ng pambihirang kakayahan. Gayunpaman, hindi siya partikular na likas na matalino sa Dao ng artifact refining. Sa kabutihang palad, siya ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Bukod dito, maraming pagkakatulad sa pagitan ng alchemy at artifact refining. Sa makatuwid, kahit na wala siyang kakayahan sa Dao ng artifact refining, ang kanyang kasanayan dito ay bumubuti sa araw-araw. Sa sinabi nito, dahil sa kanyang sitwasyon, imposibleng maabot niya ang tugatog ng Dao ng artifact refining. Darating ang punto na mahaharap siya sa isang hindi malulutas na bottleneck, na magiging limitasyon ng kanyang mga nagawa sa kanyang buhay. Sa anumang kaso, hindi nilayon ni Yang Kai na maging isang artifact refining Grandmaster. Pinag-aaralan niya ito upang gawing mas madali para sa kanya ang pangangalap ng impormasyon sa likod ng mga linya ng kaaway, kaya kailangan lang niyang maging mas dalubhasa sa artifact refining kaysa karaniwan. Hindi maintindihan ni Chai Hao kung bakit biglang naging interesado si Yang Kai sa pag-aaral ng artifact refining, ngunit pagkatapos na makasama siya ng ilang oras, naramdaman niya na si Yang Kai ay sakam na natututo ng lahat ng kanyang makakaya. Sa pagsisikap na ginawa niya, mabilis niyang napabuti ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kung tutusin, kaya mabilis niyang natutunan ang anumang bagay. Unti-unting lumipas ang oras. Si Yang Kai ay karaniwang nanatili sa refining hall at hindi na lumabas dito. Pinabayaan pa niya ang sarili niyang cultivation para lang pag-aralan ang artifact refining. Sa kabutihang palad, ang mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na tutulong sa pagpaparami ng kanyang pamana, kaya hindi siya nahuhuli kumpara sa iba pang mga cultivator. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng artifact refining sa susunod na 10 taon. Hanggang sa naisip ni Chai Hao na wala na siyang ibang maituturo kaya natapos ni Yang Kai ang espesyal na pagsasanay na ito.
Hindi na nagawang turuan ni Chai Hao si Yang Kai hindi dahil nalampasan siya ng huli pagdating sa artifact refining syempre, ngunit dahil itinuro niya kay Yang Kai ang lahat ng teoretikal na kaalaman na alam niya tungkol sa Dao of Artifact Refining. Kung gaano kalayo ang magagawa ni Yang Kai sa Dao na ito, depende yun sa kanyang kakayahan at pagsisikap. Bagamat mayroon siyang mahusay na guro, si Yang Kai ay may pananagutan sa kanyang sariling mga nagawa. Kahit na ang dalawang tao ay natutunan ang parehong secret art, ang kanilang mga tagumpay ay magkakaiba. Ito ay ang parehong kaso para sa Dao ng Artifact Refining. Ayon sa sariling klasifikasyon ni Yang Kai ng Dao, naabot pa lamang niya ang simula ng ikatlong antas, ang taking first steps, pagkatapos ng walang sawang pag-aaral ng lahat tungkol sa Dao ng Artifact Refining sa loob ng 10 taon. Ang isang Artifact Refining Great Grandmaster tulad ni Dong Guo Anping ay nasa ikapitong antas man lang, standing above all others with insight, pagdating sa Dao of Artifact Refining. Tanging isang tao sa antas na ito ang may kakayahang magpino ng mga warship. Sa buong Blue Sky Pass, kakaunti lang ang Artifact Refining Great Grandmasters na maihahambing sa kanya. Sa kabilang banda, si Chai Hao, na nagturo kay Yang Kai sa loob ng 10 taon, ay dapat na nasa ikalimang antas, attaining mastery through comprehensive understanding, pagdating sa kanyang Dao of Artifact Refining. Ang higit pang dumaan sa anumang Dao, mas mahirap itong pagbutihin. Ito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa susunod na grado sa Heaven Opening Realm. Si Yang Kai ay 2 antas sa ibaba ng Chai Hao at 4 na antas sa ibaba ng Dong Guo Anping, na nagpakita ng matinding pagkakaiba sa pagitan nila. Kung nakapaglaan siya ng sapat na oras at pagsisikap sa pag-aaral ng Dao of Artifact Refining, naisip ni Yang Kai na maaaring maabot niya ang kasalukuyang antas ni Chai Hao sa buhay na ito, ngunit hindi siya kailanman magiging isang Great Grandmaster tulad ni Dong Guo Anping. Iyon ang limitasyon ng kanyang kakayahan, at wala siyang magagawa tungkol dito. Ang Black Ink Disciple sa Yin Yang Pass ay gumagawa na ng prototype na warships, kaya maliwanag na isang hakbang na lang siya para maging isang Great Grandmaster sa Dao of Artifact Refining. Ayon sa pagtatansya ni Yang Kai, ang Black Ink Disciple ay dapat nasa ika-6 na antas ng pangunawa, transcending beyond the ordinary to reach the extraordinary. Kung nagkaroon ng sapat na oras, mas gugustuhin ni Yang Kai na patuloy na pagbutihin ang kanyang Dao of Artifact Refining. Sa pinakakaunti, gusto niyang maabot ang ika-4 na antas, crossing a familiar path. Gayunpaman, ginugol niya ang huling 10 taon sa Refining Hall, at sa panahong ito, ilang beses na siyang binisita ni Zhong Liang. Kahit na wala siyang sinabi, ramdam ni Yang Kai kung gaano siya kabalisa. Ang mas maraming oras na ginugol ni Yang Kai sa Refining Hall, mas malamang na ang Black Ink Clan ay matagumpay na makalikha ng mga warship. 10 taon ay karaniwang ang limitasyon. Saglit na nagulat si Zhong Liang nang makita niya si Yang Kai na humarap sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natauhan siya habang inilapag niya ang isang dokumento at seryosong nagtanong. Handa ka na ba? Paumanhin kong pinaghintay kita, Senior. Umiling si Zhong Liang. Ito ay isang mapanganib na gawain. Kung ayaw mong gawin ito, walang mapipilit sa iyo. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Naghahanda ako sa nakalipas na 10 taon para sa sandaling ito, bakit ako actress ngayon? Ang pag-aproba at kasiyahan ay nakasulat sa buong mukha ni Zhong Liang. Kung ang lahat ay katulad mo, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pagkamit ng aming pangwakas na layunin. Sinabi mo na ba sa mga miyembro ng Dawn Squad ang tungkol dito? Umiling si Yang Kai. Hindi na kailangan iyon. Sa palagay ko ang sikreto na ang Black Ink Clan ay may kakayahang pinuhin ang mga pseudo-warships ay hindi pa kumalat. Hindi ko nga alam kung kailan ako babalik, at nahihirapan akong magpaliwanag sa kanila, kaya mas mabuting huwag na lang sabihin sa kanila ang tungkol dito. At saka, nakakapunta pa rin sila sa battlefield na wala ako. Aalagaan nilang mabuti ang kanilang sarili. Ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala, kaya pupunta ako sa Yin Yang Pass ngayon. Magiliw na tumanggo si Zhong Liang. Mabuti. Sumama ka sa akin. Hinihimok kami ng mga mula sa Yin Yang Pass, kaya kung magtagal pa kayo, ang matandang umutot na si Tang Qiu ay lalapit sana para sampin kami. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumayo si Zhong Liang mula sa upuan at pinangunahan ang daan. Habang papunta sa kanilang destinasyon, ipinasa ni Zhong Liang ang isang jade slip kay Yang Kai. May ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Yin Yang Pass at sa paligid ng pass. Maaari kang tumingin kapag libre ka. Kinuha ito ni Yang Kai, ngunit sa halip na dumaan kaagad, inilagay niya ito sa loob ng kanyang miniature universe. Si Zhong Liang ay patuloy na gumagala sa daan, na para bang siya ay isang ama na nagpapadala ng kanyang anak sa larangan ng digmaan.
Nag-aalala siya kung ano ang kakaharapin ni Yang Kai sa malapit na hinaharap. Habang nakakaramdam ng init sa kanyang puso, nakaramdam din si Yang Kai ng kaunting kawalan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hyperspace array na binabantayan ng ilang sundalo. Gayunpaman, dahil nandoon si Zhong Liang, diretso silang pinadaan ng mga gwardya. Sa loob ng isang grand hall, si Yang Kai ay nakatayo sa ibabaw ng malaking array ng mag-isa. Napapaligiran siya ng higit sa 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa iba't ibang sulok ng Grand Array, na naglalagay ng mahahalagang mapagkukunan sa array nodes. Nangangailangan ito ng maraming resource para ma-activate ang Hyperspace Array, at kung mas malakas ang cultivator na ililipat, mas maraming resources ang kailangan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao mula sa iba't ibang Great Passes ay bihirang makipag-ugnayan sa isa't isa kahit na magagawa nila ito. Napakaraming mapagkukunan ang kailangang ubusin upang magawa iyon. Ang huling pagkakataong nagtipon ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Blue Sky Pass ay dahil sa Purifying Black Ink Battleships. Kinailangan ni Yang Kai na personal na selyuhan ang Purifying Light sa loob ng mga sisidlang iyon, kaya wala silang pagpipilian kundi ang pumunta. Ito ay isang faith token na ibinigay sa iyo ng Old Ancestor. Iniwan niya ang kanyang imprint sa loob nito, kaya kung may magtatanong sa iyo sa Yin Yang Pass, ilabas mo lang ang bagay na ito para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ipinasa ni Zhong Liang ang isang piraso ng jade kay Yang Kai. Kinuha ito ni Yang Kai ng may time na ekspresyon. Ano man ang resulta ng iyong misyon, kailangan mong bumalik ng buhay. Seryosong utos ni Zhong Ling. Kung ito ang mangyayari, sumuko ka na lang at tumakas. Makakapag-ambag ka lang ng higit sa human race sa pamamagitan ng pananatiling buhay. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamao. Hindi kita bibiguin, Senyor. Tumango si Zhong Liang at lumabas sa Grand Array. Pagkatapos tumingin sa paligid, nagutos siya. I activate ang array. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay naghanda ng husto, at nang matanggap ang utos, agad nilang na-activate ang kanilang mga kapangyarihan. Ang Grand Array ay nagsimulang umugang at nagniningning ng maliwanag habang ang mga mapagkukunan sa array nodes ay sinipsip na tuyo at naging alikabok sa isang sandali. Nagsimulang umikot ang kalawakan na tila baguguho ang mundo anumang oras. Bagamat makalipas ang ilang hininga, nanambalik ang kalmado. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa paligid ng Grand Array ay mapotla, at ang kanilang mga aura ay hindi matatag. Ipinakita nito na labis nilang pinaghirapan ang kanilang mga sarili upang gawin ito. Samantala, wala kahit saan si Yang Kai. Sa kabila ng pagiging master sa Dao of Space, si Yang Kai ay nalulula pa rin sa pagkahilo habang inililipat siya sa napakalayong lugar. Habang nag-navigate siya sa void, para siyang dahon sa hangin, kahit na wala siyang ideya kung saan siya makararating. Ang ganitong uri ng kawalan ng katiyakan ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Sa kabutihang palad, ang sensasyong ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang matauhan si Yang Kai, nakatayo na siya sa ibabaw ng ibang Grand Array. Namatay ang mga ilaw sa paligid niya at nagsiwalat ng ilang figure na nakatayo sa paligid niya. Nagpalitan ng tingin ang mga taong iyon at nakipag-usap sa isa't isa gamit ang divine senses. Hindi nagtagal, ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang kamao. Binabati ni Yin Yang Pas Jing'an ang junior brother na ito. Saan ka galing? Dahil inilipat si Yang Kai sa lugar na ito sa pamamagitan ng hyperspace array, tiyak na isa siyang tao mula sa isa sa mga Great Passes. Gayunpaman, ang Heaven Opening Realm Masters na tulad nila na responsable sa pagbabantay sa Grand Array ay hindi matukoy kung saan nanggaling si Yang Kai, kaya kailangan nilang tanungin siya tungkol dito. Ipinilig ni Yang Kai ang kanyang ulo upang alisin ang kanyang pagkahilo. Nang matiyak na siya ay nasa Yin Yang Pass, sumagot siya. Blue Sky Pass. Binati ni Yang Kai si senior brother Jing. Mukhang nasa sabik si Jing-an nang marinig iyon. Galing ka sa Blue Sky Pass. Oo, tumango si Yang Kai. Nagmamadaling sinabi ni Jing-an sa kanyang mga kasama. Sabihin mo kay Marshal Uncle Tang na dumating na ang taong hinihintay niya. Isa sa kanila ang natauhan at nagpadala ng mensahe. Tinitigan ni Jing-an si Yang Kai at nakangiting sinabi. Sa wakas nandito ka na, Junior Brother Yang. Nagtatanong si Marshal Uncle Tang tungkol sa iyo. Bawat buwan, nagpapadala siya sa amin ng mensahe para itanong kung may dumating na taga Blue Sky Pass. Kung dumating ka mamaya, matanggal na kami sa trabaho. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapangiti nang marinig iyon. Ano ang kinalaman ng pagdating ko sa inyong lahat? Napangiti si Jing-an. Hindi si Marshal Uncle Tang ang pinakamakatwirang tao. Pinagalitan niya kami dahil hindi ka pumunta, parang kasalanan namin.
Hindi mo alam kung gaano namin inaasam na dumating ka. Napakabuti at sa wakas ay nandito ka na. Paulit-ulit na tumango ang mga tao sa paligid niya para ipakita na nagsasabi si Jing-an ng totoo. Kasabay nito, sinuri nila si Yang Kai nang may pagkamausisa habang nagtataka sila kung bakit siya hinihintay ni Tang Qiu. Hindi nila naisip na may kakaiba kay Yang Kai. Katulad nila, mukhang isa lang siyang 7th grade master. Sa paghusga sa kanilang mga reaksyon, naisip ni Yang Kai na ang katotohanan na ang purifying light na nagmula sa kanyang mga kamay ay pinananatiling lihim sa Yin Yang Pass. Maliban sa isang maliit na bilang ng mga tao na nakakaalam nito, walang nakakaalam ng anuman tungkol sa bagay na ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi binanggit ng mga taong ito ang purifying light nang marinig nila ang kanyang pangalan. Si Yang Kai ay sikat sa buong Blue Sky Pass dahil magagamit niya ang purifying light para tumulong na alisin ang black ink strength mula pa noong una, kaya hindi may tatago sa kanila ang bagay na ito. Sa kabilang banda, iba ito sa Yin Yang Pass. Bagamat alam nila na mayroong 4 na purifying black ink battleship sa Inner Sanctum na puno ng purifying light, hindi sinabi sa kanila ng Army Commander kung saan nanggaling ang purifying light. Marshall Peak, Kabanata 5052. Marketplace. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tugon ang cultivator, na nagpadala ng mensahe kanina. Matapos itong gawin, tumangala siya at sinabing, "Wala si Marshal Uncle Tang sa Inner Sanctum, Senior Brother Jing. Mukhang may mga bagay siyang dapat asikasuhin. Sinabi sa amin ng mga mula sa Army Headquarters na tulungan kaming manirahan sa kanya. Babalik si Marshal Uncle sa loob ng ilang araw." Nang marinig iyon, tumango si Jing-an. Kung ganoon, susunod lang tayo sa utos. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Kai. "Mangyaring sumama sakin, Junior Brother Yang." Pagkatapos niyang magsalita, pinangunahan niya ang daan para sa kanya kasama si Yang Kai na sumusunod sa likuran. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang maliit na patio na tahimik at payapa. Ito raw ay isang lugar kung saan tumutuloy ang mga bisita. May katulad na lugar sa Blue Sky Pass, ngunit karaniwan itong hindi ginagamit. Kahit matagal nang bakante ang looban, nanatili itong malinis. "Magpahinga ka muna dito ng ilang araw, Junior Brother Yang. Ipapaalam ko sa iyo kapag bumalik si Marshal Uncle Tang." Sabi ni Jing-an. "Maraming salamat, Senior Brother Jing." Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Nakangiting sumagot si Jing-an. "Kung naiinip ka, huwag mag-atubiling maglakad-lakad upang magpatay ng oras." Nang makaalis si Jing-an, pumasok si Yang Kai sa silid at naupo na naka-cross legs. Nakatanggap siya ng faith token mula kay Zhong Liang na ibinigay ng matandang ninuno. Ito ay gagamitin kapag may nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, tila hindi na kailangan ang bagay na iyon. Sa kabilang banda, nagulat siya na wala si Tang Qiu sa Inner Sanctum. Malamang, may malaking nangyaring sa Yin Yang Pass, kaya kinailangan itong harapin ni Tang Qiu ng personal. Sa sinabi nito, nagkaroon ng iba pang kaibigan si Yang Kai sa Yin Yang Pass. Sa gayon ay nakakuha siya ng artifact ng komunikasyon at nagpadala ng mensahe. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon. Iminungkahi nito na ang taong gusto niyang kontakin ay wala sa Yin Yang Pass o naglilinang sa pag-iisa, kaya pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Anuman, hindi siya naabot ni Yang Kai sa ngayon. Nagpadala siya ng mensahe kay Shu Linggang, ngunit dahil hindi niya ito maabot, nagpa siya si Yang Kai na makipag-ugnayan kina Qingkui at Su Yingzhou. Nakakapagtaka, hindi rin sila tumugon. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Malamang nawala sila sa Inner Sanctum, kaya naman hindi sila tumugon sa kanyang mga mensahe. Pagkatapos ng lahat, sina Su Yingzhou at Qingkui ay mga disipulo ni Shu Linggang. Makatwiran na sabay silang lumabas kung may gawaing gagawin. Malamang din na sinundan nila si Tang Qiu. Dahil hindi makontak ni Yang Kai ang sinuman sa kanila, nagpasya siyang isantabi ang bagay na ito. Ang dahilan kung bakit siya narito ay upang makalusot sa base ng Black Ink Clan sa Yin Yang Pass upang mangalap ng impormasyon. Ang muling pagsasama sa kanyang mga kaibigan ay isang pangalawang prioridad. Bigla niyang naisip ang Jade Slip na ibinigay sa kanya ni Zhong Liang bago siya umalis. Dahil mayroon siyang librerag oras, nagpasya siyang dumaan dito. Mayroong ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Yin Yang Pass na ito sa Jade Slip, na ibinigay kay Yang Kai para tulungan siyang mabilis na maunawaan ang sitwasyon sa lugar na ito. Ang kapangyarihan ng lahat ng Great Passes ay halos pareho, kahit na ang mga istruktura at layout ay magkapareho. Mayroon ding humigit kumulang 30,000 mandirigma sa Yin Yang Pass. Sila ang pinakamaliwanag na Heaven Opening Realm Masters na nagmula sa iba't ibang cave heavens at paradises. Ang ganitong uri ng sukat ay naipon sa loob ng maraming taon.
Sa paglipas ng mahabang panahon, hindi mabilang na mga tao ang napatay sa larangan ng digmaan, at mas maraming tao ang ipinadala mula sa 3,000 mundo. Masasabing 80 hanggang 70% ng lahat ng elite na Heaven Opening Realm Masters ng bawat henerasyon mula sa Cave Heavens and Paradises ay ipinadala sa Black Ink Battlefield. Iilan lamang sa kanila ang nanatili sa 3,000 mundo upang mapanatili ang kanilang operasyon. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Yang Kai na ang Cave Heavens at Paradises ay hindi tumutugma sa kanilang mga pangalan noong nakaraan. Dahil karamihan sa mga makapangyarihang cultivator ay naipadala sa Black Ink Battlefield, natural na hindi niya makita ang marami sa kanila sa 3,000 worlds. Tulad ng Blue Sky Pass, mayroong 4 na army sa Yinyang Pass. Mayroong 4 na army commander, sina Tang Qiu, Wu Qing, Liu Jiping, at Fei Yushan, na ayon sa pagkakabanggit ay namuno sa Eastern, Southern, Western, at Northern Army. Nagulat sandali si Yang Kai nang makita niya ang pangalang Liu Jiping, dahil malinaw na pangalan ito ng babae. Ito ay hindi na ang mga babae ay walang kapares sa mga lalaki. Gayunpaman, talagang mas kaunti ang mga babae sa 8th grade Heaven Opening Realm. Bukod dito, ang katotohanan na si Liu Jiping ay isang army commander ay nagmungkahi na siya ay napakalakas, tiyak na isa sa pinakamalakas na cultivator sa 8th grade. Marahil ay naabot na niya ang rurok ng 8th grade, ngunit dahil sa mga limitasyon ng kanyang kakayahan, hindi niya nagawang umakyat sa 9th grade. Samantala, ang pinuno ng Black Ink Clan sa Yinyang Pass ay pinangalan ng Mogwang Royal Lord. Masasabing teritoryo niya ang buong war zone. Katulad nito, ang mga mula sa Blue Sky Pass ay kailangang harapin si Menexi sa teatro nito. May isang old ancestor na namamahala sa bawat pass upang harapin ang Royal Pass ng Black Ink Clan. Nag-utos si Mogwang ng mahigit 100 territory lords, na mas mataas na bilang kaysa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Yinyang Pass, at isa lang itong pass. Sa buong Black Ink Battlefield, mayroong hindi mabilang na mga mabibigat na nilalang mula sa Black Ink Clan, na nagpahirap sa mga bagay para sa mga tao. Walang gaanong impormasyon sa Jade Sleep. Kung tutusin, ito ay ilang pangunahing kaalaman lamang, kaya mabilis itong napagdaanan ni Yang Kai. Dahil mayroon siyang ilang librerag oras ngayon, nagpasya siyang pinuhin ang isang set ng mga materyales ng 7th grade. Nanatili siya sa kwarto ng kalahating buwan. Sa panahong ito, walang naghanap sa kanya, ni nagpadala si Tang Qiu ng sinuman para ipatawag siya. Dahil dito ay nag-alala si Yang Kai habang iniisip niya kung ano ang nangyari kay Tang Qiu na ang huli ay natigil ng napakatagal na panahon. Sinabi sa kanya ni Jing-an na babalik si Tang Qiu pagkalipas ng ilang araw, ngunit kalahating buwan na ang lumipas mula noon. Siyempre, si Tang Qiu ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya dapat ay maayos siya. Hindi ito ang pinakamagandang ideya para sa kanya na patuloy na maghintay sa pag-iisa, kaya matapos itong pag-isipan, nagpasya si Yang Kai na maglakad-lakad at maglibot sa mga pasyalan ng Yinyang Pass. Matahimik sa Yinyang Pass dahil walang palatandaan ng anumang digmaan. Iyon ay dahil nalabanan nila ang isang pagsalakay mula sa Black Ink Clan hindi pa gaanong katagal. Tulad ng Black Ink Clan sa Blue Sky Pass, si Mogwang at ang kanyang mga subordinate ay nagpapagaling pa rin. Walang masyadong tao na naglibot sa Inner Sanctum. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng kapayapaan tulad nito, ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang linangin. Maraming Heaven Opening Realm Masters ang sumamantala sa pagkakataong dagdagan ang kanilang pamana upang sila ay maging handa para sa susunod na pag-ikot ng digmaan. Ang layout ng Yinyang Pass ay katulad ng sa Blue Sky Pass, kaya hindi nagtagal na wala ng interes si Yang Kai matapos maglakad-lakad ng kaunti. Total wala naman siya sa 3,000 worlds kung saan maraming mataong lugar. Ang bawat Great Pass ay halos isang napakalaking mobile palace artifact kung saan nagtipon ang mga sundalo. Ang ilang 10,000 sundalong nananatili rito, handang harapin ang Black Ink Clan anumang oras. Habang naglalakad si Yang Kai, walang nag-abala na usisin siya para sa kanyang pagkakakilanlan. Mayroong libu-libong mga sundalo sa Yinyang Pass, kaya imposibleng may sino mang makakakilala sa lahat ng iba sa lugar na ito sa isang sulyap. Walang sino man ang magbibigay pansin sa isang estranghero tulad ni Yang Kai. Nang handa na siyang bumalik sa kanyang lugar, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakikinig siyang mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, sumulong siya sa isang partikular na direksyon na may awkward na ekspresyon. Pagkatapos lumiko, nakita niya ang isang kalye na puno ng aktibidad. Hindi malawak ang kalye dahil maaari lamang nitong payagan ang dalawang karwahe na magkatabi. Gayunpaman, ang kalye ay napuno ng mga taong nakikipag-chat sa isa't isa. May linya rin itong mga tindahan sa magkabilang gilid.
Mayroong lahat ng uri ng mga produkto na ibinebenta, at ang mga mangangalakal ay narinig na sumisigaw upang akitin ang mga customer. May nakita pa si Yang Kai na nagbebenta ng mga skewer ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Napatulala si Yang Kai sa nakitang nasa harapan niya. Kung hindi dahil sa kamalayan niya na siya ay nasa Yin Yang Pass, iisipin niyang bumalik siya sa isang lungsod sa 3,000 mundo. Hindi mabilang na mga tao ang dumadaloy at umaalis sa kalye tulad ng mga isda sa isang ilog. Tumangala si Yang Kai at nakitang may malaking plaque sa itaas ng kalye. Ang mga karakter para sa marketplace ay nakasulat dito. Ang mga karakter na observing the world ay nakasulat sa kaliwang batong monumento habang experiencing prosperity ay nakasulat sa kanang batong monumento. Napakunot ang noo ni Yang Kai dahil pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang kalyeng ito. At least, hindi pa siya nakakita ng katulad nito sa Blue Sky Pass. Napukaw ang kanyang pagkamausisa nang magpasya siyang tingnan ito. Matapos huminga ng malalim, humakbang siya sa kalye at agad na sinalubong ng kung ano-anong ingay habang naririnig ang sigawan ng mga tao. Masarap na mga prutas ng hawthorn na pinahiran ng asukal. Kakagawa lang namin ng steamed stuffed buns. First day ng business namin. Masisiyahan ka sa 30% na diskwento sa lahat ng mga pagkain. Limitadong upuan. First come, first serve. Kaagad, si Yang Kai ay naalimpungatan ng isang pakiramdam ng pagkahilo, na tila siya ay sinuntok ng isang territory lord. Maging ang kanyang kaluluwa ay naging hindi matatag. Nagkataong lumapit sa kanya ang matandang nagtitinda ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal. Ang mga pulang prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal sa ibabaw ng kanyang balikat ay lumitaw na ketikam-takam. Kulay abo ang buhok at balbas ng matanda. Nakasuot siya ng simpleng damit, na parabang isa lang siyang karaniwang matanda. Bigla niyang hinawakan ang kwelyo ng isang binata na nagkataong dumaan. Brat, bakit hindi ka kumuha ng skewer ng sugar-coated hawthorn fruits? Mapait ang ekspresyon ng binata. Marshall Uncle, kabibili ko lang sa iyo 2 oras na ang nakakaraan. Umiling ang matanda na tinatawag na Marshall Uncle. Nabili mo na yan 2 oras na ang nakalipas, kaya oras na para bumili ka pa ng isa. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga sugar-coated na hawthorn fruit na personal kong ginawa. Ang binata ay lumitaw na nalungkot. Marshall Uncle, hindi ko ba ito mabibili? Nakangiting inilahad ng matanda ang kanyang kamay. Magiging 10 copper coins iyon. Dahil walang silbi ang pagprotesta, napabuntong hininga ang binata sa pagkatalo at naglabas ng 10 tansong barya mula sa kanyang damit bago ipinasa sa kanya ang pera. Kumuha ang matanda ng isang skewer ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal at ipinasok ito sa mga kamay ng binata. Aalis na sana ang binata, hinawakan muli ng matanda ang kwelyo nito. Bakit hindi ka pa kumakain ngayon? Ang binata ay nasa bingit ng pagpatak ng luha. Marshall Uncle, kailangan ko bang kainin ito ngayon? Oo, ngayon din. Kung hindi, wala itong pinagkaiba sa mababang pagtingin sa aking craft. Sinaman siya ng tingin ng matanda. Kinagat ng natakot na binata ang mga prutas ng hawthorn na pinahiran ng asukal. Napakaraming ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, ngunit sumalungat pa rin siya sa kanyang konsensya at pinuri ang matanda sa pagsasabing. Talagang sanay ka sa paggawa ng mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal, Marshall Uncle. Natawa ang matanda. Oo naman. Hindi mo ba alam kung sino ako? Nang matapos ang kanyang sasabihin ay pinakawalan niya ang binata. Nakikita ni Yang Kai na habang ang binata ay humakbang pasulong, patuloy niyang kinakain ang mga prutas ng hawthorn na pinahiran ng asukal na may ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Naramdaman ni Yang Kai na nanginginig ang kanyang mukha dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Kung hindi siya nagkakamali, ang binata na bumili ng skewer ng sugar-coated hawthorn fruits ay isang 7th grade master, habang ang matanda ay isang 8th grade master. Ano ang nangyayari? Bata, gusto mo ba ng skewer ng sugar-coated hawthorn fruits? Ito ay isang craft na ipinamana mula sa aking mga ninuno. Sigurado akong hindi ka mabibigo. Habang si Yang Kai ay natulala, biglang tumayo ang matanda sa harapan niya at nakangiting tumingin sa kanya. Sinulyapan ni Yang Kai ang matanda at pinagmasdan ang mga prutas ng hawthorn na pinahiran ng asukal sa kanyang balikat. Itinuring niya na ang mga prutas na hawthorn na pinahiran ng asukal ay malamang na ginawa mula sa ilang uri ng spirit fruit, kaya naman maaari silang ibenta dito.